Hello mga beshi, at ngayong araw nga ako'y inabot ng tamad kaya ako'y naglaba. Kasi ang dami na rin namin labahin kasi ilang araw na rin akong 'di nakakapaglaba. Kasi sa sobrang lakas ng ulan hindi rin naman matutuyo. Mga oras na 'yan nagbabanlaw na ako ng mga pinaikot ko, pero minaasalang pa rin talaga ako ng mga oras na 'yan kasi 'di pa rin naman ako tapos. 'Yan ay mga maliliit lang sa mga anak ko, mga dikulay, tapos siguro meron pa akong mga isalangin na mga 2 salang, pero nung mga time na 'yan may naasampay na rin mga puti. Ilang piraso lang din naman, 'di siya gano'n kadamihan kasi halos wala pa namang isang linggo nung ako hindi nakapaglaba. Lang talaga ako makapag-focus sa paglalaba kasi nga yung aking baby ay gising pa, napakakulit niya talaga kasi 9 months na rin naman siya, magte-10. Kaya sobrang likot na, hindi maiiwasan na laging sumusunod, lalabas. Hindi naman puwedeng papabayaan lalo na't hindi pa naman siya marunong maglakad. Mahirap na rin naman at baka mamaya ay madulas pa siya, magkaroon pa ng problema kaya ayun, tinitignan-tignan ko lang talaga siya diyan at aking minamanmanan kaya hindi rin gano'n kadali, bagay bata ay malikot na. Rin naman kasing tinitingnan-tignan kasi wala namang ibang nagbabantay sa kanya kundi yung aking panganay na anak na 3 taon. Kasi kami lang ngayon, solo kaming mag-iina kaya ayun, kami lang talaga. Minsan kasi may kasama ako din, minsan yung hipag ko, minsan yung mama ko, sila yung mga kasama ko. Natutuwa lang talaga ako sa part na sa edad niyang 3 taon, marunong na rin siya mag-abiyad ng kanyang kapatid. Minsan hindi maiiwasan na napapaiyak niya, pero minsan napapatahimik din naman niya. Nakakatuwa lang sa part na makikita mo silang magkapatid na magkasundo. Kalimitan 'pag umiiyak kino-comfort niya, kanya pinapatahimik, sasabihin niya, "Nene, 'wag nang iyak, andiyan lang si mama." Nung mga time na 'yan ay siya talaga yung naglalaro. Kaso napansin niya na wala ako sa paningin niya, kaya dali-dali siyang gumapang papunta dun sa part ng washing. Nakita niya ako, ayun, talagang pinilit niyang makalabas at talagang gumagapang siya. Wala kasi siyang ngarang para hindi siya maalabas. Kaya siya talaga nagpupumilit talaga lagi na palabas siya 'pag nasa labas. Ako, yun laging talagang kahit sino basta may tao sa labas na ano, nakatira lang din sa bahay or kakilala niya. Hindi naman totally yung kakilala lang kasi siya naman hindi siya basta-basta sumasama lang. Yun nga, kaya lang din ako nakapaglaba kasi nga yung aking anak na panganay hindi siya nakapasok sa daycare kasi nung mga ilang araw din kasi ako na masama ang pakiramdam tapos siya masama rin ang pakiramdam, inuubo. Eh, hindi pa siya kagaling kaya hindi ko na rin muna siya pinapasok kasi baka mamaya ay makahawa pa siya ng ubo or lalo sumama ulit ang pakiramdam, mabainat. Kaya ayun, sinabihan ko na lang siya na wag na munang pumasok at kahit kung ano, kahit sa Lunes na lang kasi para kahit papaano siya ay makapagpahinga-pahinga ng konti at siya ay gumaling na rin ng tuluyan at nang hindi na makahawa sa mga kaklase. At nakakaawa din naman kung hindi papapasukin kasi siya talaga hindi siya gano'n kasanay makisama sa mga bata, pero kahit papaano siya nakakapag-adjust siya. Kasi, eh, ilang buwan na rin naman nung time na pumasok siya, pero okey naman kahit papaano. Kasi namulatan na rin talaga niya na walang bata, walang kalaro, kasi hindi naman siya totaling liblib, tabing kalsada lang kaso nga lang talagang nag-iisang bahay lang siya. Then ayun, kaya nung umidad-edad siya, lumalaki siya, hindi siya gano'n kasanay talaga makisama sa mga bata or kahit sa mga matatanda, sa mga ibang tao. Hindi talaga siya marunong makipaglaro, konting kibo lang namin, iyak na agad. Kasi masanay siya ng kami-kami lang. At ayun nga, mga oras na 'yan tinapos ko lang yung saglit, pumasok ako ng bahay, hindi ko namalayan yung aking anak pala nandun na sa labas. Ayun, pabanjing-banjing na siya, tuwang-tuwa siya dun sa labas at talagang pinipilit niyang abutin yung banyera na
may tubig para magdawdaw. Talagang gustong-gusto niyang maglandi ng tubig, akala mo'y sabik na sabik sa tubig. Ayan nga, nagse-set pa lang ako nakita ko nandiyan na siya sa labas at aking pinilit ipasok. Yung dalawa at yung kuya tawang-tawa siya kasi nga wala ng ginawa yung kanyang kapatid kundi maglabas-masok, lalabas siya, ipapasok ko naman. Para kaming naglolokohang dalawa ng aking anak. Ayan, tatayo pa siya diyan sa parteng washing. Ako naman panay ang imik na, "Nene, pumasok ka na sa loob." Pero ayun, yung kuya tawang-tawa, aking sinasabihan, "Kuya pakisuyo naman si Nene, ipasok mo na muna sa loob, mababasa." Kasi nung mga oras na rin yan halos kaliligo lang niya. Pero wala akong magawa talagang ang likot-likot mo sa loob ng bahay. Ang iyak niya akala mo'y aping-api na daig pang akala mo'y pinagpapalo na talagang akala mo'y kawawang-kawawa. Talagang magagaling magdrama bata pa laang wari ko'y mag-aartista are at talaga naman, hindi na nakatiis yung kuya at talagang sabi ko'y ipasok na muna sa loob kaso halos ilang minuto lamang na andiyan na ulit at ang malikot na bata, kainaman. Talagang nauumay na ako. Ngali-ngali ko ng bumili ng atsara pampalis umay. Siyempre bilang isang magulang or isang ina, kailangan talaga nating din ang ating mga anak. Marami man tayong ginagawa, siyempre kailangan pa rin natin unahin ang ating mga anak. Ayun at nung mga time na yan napagtanto ko na mas maigi pang ilabas na laang at ilagay siya sa banyera kaysa naman ipapasok mo, lalabas, ipapasok, ilalabas. Ay awan na hindi ko na alam kung anong gagawin ko kaya ayun, nilagay ko na lang ulit siya sa banyera at aking liliguan na lang ulit pagkatapos. Naglagay na lang ako ng tubig sa kaserola at aking isinalang para kahit papaano meron silang ininit panlagay sa kanilang panligo at hindi aaring hindi liliguan ulit at naglandi ng kung ano-anong mga tubig na pinaglabhan. Ayun nga at bago matapos sa paglalaba ay marami pa talagang paikot-ikot. Siguro aabutin ka talaga ng ilang oras kahit sabihing naka-washing ka man or